Hello mga kids! Hi! Narito si Teacher Kat at si Lian! At dahil nandyan na din kayo, tayo nang mag-Sunday School Online! Kids, tayo muna ay manalangin. Kapag ako'y nananalangin, kamay ko'y titiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, thank you po. Kasama-sama ulit po kami. Pagdakhan niyo po kami dahil sa coronavirus po ito. Dahil po, itong sakit, sobrang sakit po. Sana po, pagdakhan niyo po kami. God, love namin po kayo so much, God. In Jesus' name, Amen. Amen! Salamat, Ate Lian, sa iyong panalangin. Mga kids, ang pag-uusapan natin for today ay tungkol sa power. Superpower. Tama ka dyan, Lian. Parang power na katulad ni Supergirl, ni Superman. Yes. Pero, alam nyo ba na meron pa tayong higit na pag-uusapan, mas higit pa sa power ni Superman at ni Batman, ni Supergirl. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa power na binibigay ng Holy Spirit. Holy Spirit. Pag-uusapan natin kung ano yung Holy Spirit sa ating lesson for today. Kaya, kids, ready na ba kayo? Opo! Okay! Tayo muna ay umawit! Ikaw lang kailangan.
Panginoon ko, ako'y tiwala sa'yo. Tiwala sa'yo, Panginoon ko, ako'y tiwala sa'yo. Mga kids, katulad ng sinabi namin sa inyo ni Ate Lian kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Holy Spirit. Kung saan ang Holy Spirit ay ang ipinangako ni Jesus na darating kapag katapos niyang umakyat sa langit. Ang Holy Spirit na ito ay magbibigay sa atin ng power para tayo ay makapag-witness sa Kanya. Tinuturuan din tayo ng Holy Spirit kung paano mamuhay ng kasama yung ibang tao. Kaya kids, tayo ay makinig ng story para sa ating lesson for today. Pagkatapos na mabuhay na muli ni Jesus, ay hindi muna siya umakyat sa langit. Siya muna ay nagpakita ng maraming ulit sa kanyang mga alagad. Siya'y nagbigay ng tagubilin sa kanila. Mga alagad, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na rin sa inyo, magiging tulong sa inyo ang Holy Spirit. Paglipas ng ilang araw, nagkatipon-tipon muli si Jesus at ang mga alagad, sapagkat iyon ang araw ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngunit bago umakyat si Jesus sa langit, ay sinabi niya sa kanila, ngunit bibigyan kayo ng power pagbaba sa inyo ng Holy Spirit, at kayo'y magiging witness ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. Pagkasabi nga nito, siya iniakyat sa langit at samantalang nakatingin sa kanya ang kanyang mga alagad. Sumapit ang araw ng Pentecostes. Muli, nagtipon muli ang mga alagad sa isang lugar. At biglang narinig ang isang malakas na ugong mula sa langit. Isang malakas na hangin ang umihip at napuno ang lugar na kinaroroonan nila. May nakita rin silang mga dilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Holy Spirit at nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa kaloob sa kanila ng Holy Spirit. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Nang marinig nila ang mga alagad, ay kanilang nasabi, bakit nakakapagsalita ang mga taong ito ng iba't ibang wika natin? Hindi ba mga taga-Galileo silang lahat? Subalit, bakit nila nagagawa na makapagsalita sa atin ng ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Nagtataka sila sa mga nangyari, kaya hindi rin natigil ang mga tanungan. Ano kayang ibig sabihin nito? Subalit, ang iba na may pakutyang nagsabi, mga lasing yan. Hindi nila nauunawaan kung ano ang nangyayari. Nang matanggap ng mga alagad ang Holy Spirit, ay maraming himala ang mga nangyari sa kanila. Binigyan sila ng power ng Holy Spirit na mag-witness sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil doon, marami ang nakakilala kay Jesus. Marami ang tumanggap at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tinulungan din sila ng Holy Spirit. Tinuruan sila kung paano mabuhay ng masaya kasama ang isa't isa, kung paano magmahalan at kung paano magbigayan. Iyon ang power ng Holy Spirit.
Ito ang pangako ni Jesus na ibibigay sa atin para tayo ay tulungan kung paano mabuhay at kung paano mag-witness para sa Kanya. Matapos nating mapanood yung story mga bata, syempre dumako na tayo sa ating mga katanungan. Unang tanong, ano ang natanggap ng mga disciples noong sila ay magkatipon-tipon muli pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit? Ano ang natanggap ng mga disciples nung sila'y nagkatipon-tipon muli pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit? Tama! Ang Holy Spirit! Okay. Pangalawang tanong. Saang lugar sinabi ni Jesus na magiging witness niya ang mga disciples? Saang mga lugar na sinabi ni Jesus na magiging witness niya ang mga disciples? Tama! Sa Jerusalem. Saan pa? Sa Judea, sa Samaria, at sa lahat ng panig pa ng mundo. Sa iba't ibang panig pa ng mundo. Okay, very good! Pangatlong tanong mga bata. Ano ang nangyari sa mga disciples nung na-receive nila ang Holy Spirit? Nagkaroon sila ng power. Nakapag-perform sila ng mga miracles. At hindi lang yun, nag-witness sila sa mga tao ng patungkol kay Jesus. At dahil doon, maraming tao ang nakakilala kay Jesus. Nagpabaptize sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun nga ang gawain ng Holy Spirit, mga bata. Ito yung pangako ni Jesus, di ba? Marireceive natin ang power through the Holy Spirit para tayo ay maging mabuting witness niya sa mundo, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, maging sa mga kaaway natin, at sa lahat ng dako pa ng mundo. Ang Holy Spirit, mga bata, ay binibigyan tayo ng power para kahit natatakot tayo, mawawala yung takot natin at maishashare natin yung salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa kahit saang magdako at kahit anumang oras. Mga bata, ang Holy Spirit din ang tumutulong sa atin kung paano tayo magiging mamubuhay ng mabuting witness. Mabuting witness ni Jesus sa iba. Katulad na lang ng pag-show ng care at love sa iba. Alam mo ba na mabuting witness yun? Katulad na rin lang ng pagsunod natin sa ating mga magulang. Nagiging mabuting witness tayo ni Jesus. Katulad na lang ng pagbibigay natin ng meron tayo, pag-share natin ng iba at sa iba ng mga meron tayo, pagiging mabuting witness din yun ni Jesus. Kaya nga, kids, lagi nating i-ask sa ating mga panalangin na naging maramdaman natin yung power ng Holy Spirit. Our memory verse for today is from Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you,
and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. One more time, kids, let us recite our memory verse, Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and to Samaria and to the ends of the earth. Ngayon naman mga kids ay iisa-isahin kong tanggalin ang mga sulat sa bawat slides. Sa blankong slides ay re-recite nyo kung ano ang nawawalang verse. Ngayon, turn nyo na kids. Acts chapter 1 verse 8. Go! When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. In Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kayo na lang kids. Acts chapter 1 verse 8. Ang galing mga kids! Very good! Huwag niyong kalilimutan ang ating memory verse from Acts chapter 1 verse 8. Para sa ating creative arts, gagawa tayo ng windmill. Ayan. Kids, di ba kanina doon sa ating story, noong dumating ang Holy Spirit sa mga disciples, nagkaroon ng malakas na hangin. Ngayon, itong windmill na gagawin natin ay magpapaalala sa atin na ang Holy Spirit ay naririyan lang kahit hindi natin siya nakikita. Okay? So, ito yung gagawin natin. Ito ang mga materials na kakailanganin natin. Una, papel. Pangalawa, stick or barbecue stick. At sunod, push pins or thumbtacks. And last is gunting. Anong sabi sa gunting? Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Magpatuloy kay Mommy and Daddy. So, ano yung unang step na gagawin natin? Madali lang to. Kayang-kaya yung gawin mga bata. Siyempre, gagawa tayo ng square na dapat equally ang size niya ng square natin. So, gagawa tayo ng square. Hawakan mo yan. So, paano gumawa ng square? So, kung pahaba ang iyong papel, ang gagawin mo lang mga bata, mula dito ay gagawa ka ng triangle. Okay? And then, meron na tayo parehong buksan mo. Meron na tayo parehong square. Ngayon, meron, di ba, makikita nyo, meron na siyang tanda.
Kailangan mga bata, sa kabila rin, sa kabilang side, lagyan din natin siya ng tanda dito. Para magkaroon ng tanda o magkaroon ng mark, kung saan natin siya gugupitin mamaya, kinakailangan tupiin din natin siya. So, yung kaninang ginawa nyong guhit, pagmitin nyo lang. Okay? Sa kabila naman tayo. So, ganyan, no? So, natupinan natin siya. Meron na siyang X na sign. Okay, go na. Kids, susunod natin gagawin, gugupitin natin yung mga merong X na sign. Pero huwag hanggang doon sa dulo, hanggang na lang, ha? Dito lang. So, pula dito, hanggang dito. Okay, tingnan natin. Diyan lang. Hindi pwedeng itodo. Okay. So, susunod natin mga batang gagawin. Yan. Ilalagay na natin. Gagawa na tayo ng... Yan. So, ito. Kunin mo to. Pupunta mo sa gitna. Kids. Limit mo. O. Tutupi mo. Pupunta sa gitna. Kailangan mga bata, ano siya dito, bukas. No? Kailangan parang meron siyang pagpupuntahan ng hangin. Ganun din sa kabila, mga bata. Ganito ang kalalabasan niyan. Itupin nyo papunta dun sa gitna, diba? Yung isa. Hindi na magiging itsura niya. Siyempre, di ba tayo tapos? Gagawin natin, siyempre, ngayon natin kakailanganin ang ating mga push pins. Nag-ingat na lang kayo, ha? Patulong na lang kay mami or kay daddy. Okay, para sa paggamit. Okay, so, tutusukin natin siya dito sa ibabaw. So, dito ka mag-start sa ibabaw. Siyempre, yung unang papel, tusukin mo. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya. Tapos, lalagyan na natin siya sa at nasa gitna. Okay. Lalagay natin siya sa itusok natin siya sa stick. Patulong kay nanay. Huwag yung kalilimutan. At eto na ang ating finished product, ang ating windmill. Yun. Ayun! Wow! 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 Ayun! Tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming natutunan ngayon. Salamat po dahil sa iyong Holy Spirit ay natututo kami kung paano maging mabuting witness sa iba, hindi lamang Panginoon sa aming salita, kung hindi Panginoon pati sa aming mga ginagawa. Panginoon, nawa po ay patuloy kaming puspusin ng inyong Holy Spirit
para kami ay laging magdulot sa inyo ng ngiti. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Marami tayong natutunan at nag-enjoy tayo sa ating lesson about the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng power para mag-witness hindi lamang sa salita kung hindi pati sa gawa. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para mas maging mabuti at mas maging mababait tayo. Diba? Kids, sana nag-enjoy din kayo sa ating lesson today. Huwag niyong kalilimutan yung ating mga natutunan for today. So, see you again next Sunday School Online! Paalam!